Now, the challenge is on my part when I sit as mayor, year 2007. Sabi ko nga, it's really for the welfare of children. And being a mother also, no? Siyempre gusto mo ring yung the best for your children, the best for your kids. So as a mother, na mayor din, so nakita ko, eto pala yung magandang gawin for the children. That's why it give us inspiration to really move on. Kasi yung the most challenging is yung tao, yung tao sa community. Paano sila magko-cooperate, paano sila magiging part ng program. So that's the most challenging part. So kung yung mga bata ngayon pa lang tinuturuan ng mabuti, sinusupport ng mabuti, nakikita nila yung ginagawa natin sa kanila. So sila yung magiging tao sa society later. Tayo mamamatay tapos sila maiiwan. So if we taught them and they grow up in a community or in an environment that is very friendly to them, for sure they will be also friendly to the next generations. Meron kami dito ordinance na bawal ang lahat na trained hilot na magpaanak. Dito na gina-require gid namon nga magbata sa nasa health facility. Lahat ng BSW mino-monitor yung kanilang area, lahat ng buntis kinukuha ang pangalan at saka nire-report ka agad sa midwife. Pag hindi ka pumunta ng health center, saka wala kang regular prenatal check-up, syempre hindi mo mamonitor yung kondisyon ng nanay. Let's say, baka anemic ang nanay. Pag anemic ang nanay, may tendency na pag nanganak siya, yung anak niya anemic din. Pag buntis pa lang sila, meron na sila plano kung saan sila manganak. Yung sasakyan, yung contact number, kung sino ang madali nilang kontakin. Yun. Meron kami maternal birth plan. Because we are required to put up evacuation in a center in our barangay to protect children in case disaster occur, like flood. Yesterday we have orientation here in case disaster occur in our barangay. The children were taught or were practiced what to do in case there was a fire, there was a earthquake. And that was by our municipal disaster coordinating council. Dito sa amin iba, we teach them their rights with equal responsibilities. Hindi kasi kailangan na sa ulo lang and then they would fight up na right naming maglaro. We teach them na you can play as long na matapos mo yung pinapagawa sa ng teacher. And then, the concept of what is right and what is wrong, talagang ini-instill sa mind ng bata. Kailangan mo itong gawin kasi ito tama. You will not do this kasi mali. Yung mga ibang bata ngayon, vigilant na kasi pinaglalaban yung rights without thinking na may dapat kang gawin equal to that rights. Yung role ko po sa kabataan, dapat mo marunong ka lang po sumunod sa ordinansa, batas ng school. Tapos po, yung bang kinikilala po lahat ng mga, siyempre po karapatan po ng bawat tao, kahit po ano man po siya, anong anyo, anong kasarian po, kahit po may kapansanan, matanda, bata. Actually po, napakalaking yung counterpart ng municipality sa pagiging mabuting estudyante ng bawat kabataan dito sa bayan namin. Kasi po, syempre po, yung municipal government namin, yung LGU namin, napaka-active po eh. Masasabi ko nga pong every month, no, meron po kaming activity sa bayan. Yung tipo bang, yung open, yung transparency po ng gobyerno sa people in the community. Yun po, mula po sa bata hanggang sa matanda, hanggang sa may kapansanan. Kasi po yun po yung sekreto ng Nulusena kung bakit po naging child-friendly po kami.
paano sa kanila ngayon, kailan ba dapat magpa-check up ang isang babae? Kung minsan mapa-check up sila sa'yo kung kailan may problema na. Kaya ngayon doon lalabas ang mga komplikasyon. Ine-explain namin yan. And then, mas gusto nga namin, the earlier sila magpa-check up, kasi dyan din natin ipapasok ang tungkol sa newborn screening. Kasi may marami silang panahon to prepare. Then, pinapaintindi pa namin sa kanila na parang ibang happy attitude. Ang pagbubuntis pala, kailangan magandang aura mo rin. Nasabi po dun sa amin na bali magkakaroon nga ng orientation regarding sa mga first time mommies saka sa first time na nagpapa-check up dito. Bali yun po, orientation and knowledge na rin po para sa magandang pagbubuntis and pagdi-deliver sa pagpapalaki ng anak. Benefits na po namin yun as patient na free medication, free consultation, and yung pong mga orientation na walang bayad. So yung unang-una pong ginagawa namin ay yung kami po yung gumagawa ng Operation Timbang, wherein minomonitor po namin yung mga timbang ng mga bata 0 to 5 years old para ma-determine kung ilan yung mga underweight, yung mga normal at yung mga overweight na timbang. And doon po kami pumapasok. Tinatanong namin sila kung ano ba yung binibigay nyo sa inyong mga anak. Minsan po sinasabihan namin na alam nyo mas maganda na ito yung ibigay nyo sa inyong mga anak. Kasi ito medyo hindi masyadong nutritious yung pagkain. So mas maganda kung ito yung ibigay nyo. Nagsasuggest po kami. Yung CTA po kasi marami silang binibigay na seminar sa amin. Yun po yung kagandahan kasi libre po namin nadadaluhan yun. And syempre, doon po kami talagang well-trained. Lahat po ng tinuturoan kami nila. The difference between the early childhood care of Naga City from other early childhood care and development division, we are catering not only the children but also the parents of the children, the teachers and the husband and the community and the people, especially the fathers. We are also catering the holistic approach, not only for the kids, but we are for the betterment of the community people, including the teachers, because we do believe that if the teachers are in a harmonious relationship with their husband, they will become more effective teachers. We have the very rich academic program, but in the process, we would like to see the development of the values of the child in the family as well in the community. Ano po sila, ginagawa po talaga na, halimbawa hindi po namin maintindihan, tinatanong po nila kami, so ano yung paano pag-treat namin sa inyo? And then yun na nga po yung isang way na para maka-catch up kami sa isang lesson or sa anong subject. Binibigyan kami ng mga tumutulong sa amin, lalo special na annual reader, gano'n. Then yung ambition ko po sa buhay, dito po nabuo, na ako, kaya ko pala makipagsabay sa kanila. So, kaya ko rin mangarap na magtapos at makakuha ng magandang trabaho ko for the future. From the LGU. So we link together. We work on the things that would be good for this special learners. And there are many things that they're very supportive for the activities of the children of the special learners. We also have the resources for the blind. We have that, which are for the VI children, and other children also are given focus. If we do ask some amount for them, if we have some field trips, they also share. So they're very supportive. Ang mga bata sa streets at saka yung mga bata na palagi pinapa-absent na mga magulang sa class just to work for a living. Actually, karamihan ng mga bata na nasa streets, wala sila doon sa streets ngayon, nakabalik sa school. And what is very important and interesting to note is that karamihan po ng mga bata namin na nasa Gawadan ngayon are performing very well. So sila po ay binibigyan ng incentive. They are given an incentive of 1/2 kilo of rice for every school they attended. Meron po silang school supplies at meron po silang ibang privileges na dapat kasali sila, such as PhilHealth or other special services ng city.
In fact, mayroon dyan mga valedictorian, salutatorian, and the last time na nag-graduate sa Ateneo is a magna cum laude. So he's a recipient of a sanggawanan from elementary to high school. And even college, sinuportahan pa po namin sila. Parents po ay required na mag-attend sila ng PES, yung Parent Effectiveness Service, to supplement the program itself. The rights of the child, the husband and wife relationship. Marami po sila para mas mapaganda ang pagpapamilya at saka po may pagpatuloy ang pagkaginang ng magulang sa mga anak nila. Pamilya po, hindi lang po siya sa babae, sa lalaki, sa nanay, sa tatay, kundi lahat ng miyembro ng pamilya. Ang dinidiinan po namin ay yung mga bata na walang kamuwang-muwang, wala pong kakayahan na ipagtanggol ang kanilang sarili. Pagkagaling sa yung medical, yung sa pag-file ng kaso, binibigyan din po sila ng shelter kung kailangan pong i-shelter sila. Ang gusto po naming mangyari, papaano ma-prevent na dumami at ang kaso ng mga batang inaabuso. Papaano po namin isasama ang takbo o ang pagkibo ng komunidad mismo, dahil kung isa lang po ang kikibo, wala pong mangyayari. Using this technology po, ma'am, nakikita po natin sa mga kalsada yung mga kabataan na palaboy-laboy, na hindi naasikaso ng kanilang mga magulang. At through radio, tinatawagan po natin yung mga public safety officers natin sa kalsada para makuha yon at dalhin po na sa ating DSWD para hanapin po yung mga magulang nila. And because of this technology, mas napabilis po natin yung proseso ng paghahanap at pagbalik ng mga bata doon sa kanilang mga magulang. Mas nabigyan ng muka yung pagtulong sa mga kabataan. Ito po yung aktual nakikita mo sa lansangan, at doon po kami mas lalong nakakatulong sa programang ito. Of children here in Naga, because number one, the children are the future of the city and of the country. Ang ginawa po natin, we address issues facing children, from the physical to the social, maging sa education needs nila. Sa physical po, dyan po papasok yung nutrition and health programs ng City Government of Naga. Yung mga malnourished or yung magiging malnourished because of the poor sanitation or condition and economic capabilities of certain families, kailangan po ipasok natin sa mga programa para po maging nourished sila. Otherwise, mag-stagnate po yung growth nila, and in the process, baka mag-stagnate din yung mental capacity nila. Before akong nag-enter ng LCPC, hindi po ako yung tipo ng estudyante na nagsasabi ng kung anong nararamdaman niya, kung basta nasa gilid lang po ako. So noong LCPC, na-encourage po akong sabihin, voice out kung ano po yung mga nasa isip ko. So doon po mas naging confident po kami na maging magpaka-leader. Nagkaroon po ako ng pakialam. During seminars, trainings, mga workshops, ganun po. So nagsasama-sama po kaming mga estudyante. So every time na nagsasama yung mga student leaders,
nagkakaroon po ng mga suggestions, yung mga ano ang problema ngayon sa school ninyo, anong meron sa school ninyo ngayon. And then naisipan po namin na why not make a student code of conduct. Nasa process po kami, talagang mahirap po kasi kailangan tignan mo lahat ng mga angles kung ito ba ay para sa lahat or para sa isa lamang, kung gaano ba ito ka-useful sa mga estudyante. So, hanggang noong na-distribute po, nasabi sa mga estudyante at it's very fulfilling kasi po nagkaroon po ng fruits yung effort namin. Local Council for the Protection of Children. Yun po, na-involve yung child participation, gaya ng Student Government Day na doon nakukuha lahat ng mga presidents from elementary schools hanggang high school. Naka-designate na position nila, doon po ginagawa nila ang ginagawa ng naka-assign sa kanila. So, kagaya ko, naka-assign ako as Little Mayor. So, doon ay linagyan ko ng initials, syempre ang daming papers. Napapahayag ko ang mga feelings ko kay Mayor na ano pa ang ma-improve, ano pa ang dapat na magawa para dito sa vegan. Gusto ng vegan na hindi lang po may pakilala sa buong mundo dahil sa ganda ng kapaligiran ng mga lugar. Gusto rin po ng city government na may pakilala ang vegan bilang isang payapa at isang lugar na makakapamuhay ang isang pamilya ng masaya, na walang gulo, na lahat masaya. We have a federation of PTAs of all schools, both elementary and high school. This time, since we already have a federation, somebody can speak for the whole federation when there are matters or problems that arise. We also help the school administration to hire, support the allowances of employees like security guards and janitors to help maintain the orderliness and cleanliness of the school, because all these factors we think is contributory to the attainment of quality education. The Nueva Segovia Consortium of Cooperatives caters lending activities for small and micro entrepreneurs. The NSCC has been in tie-up with the city government of Vigan. We have 902 families has already been served by the livelihood fund of the city government. Naniniwala kami na pagka maganda ang kabuhayan, sigurado ako yung mga anak makakapag-aral. Pag binuklat niya yung bag niya kompleto, kung wala ka namang bubuklatin na gamit mo pagpunta mo sa school, hindi ka talaga gaganahan. So, yun yung impact na nakita namin sa kanila. Nung nagkaroon sila ng livelihood, like gagamitin na sila for higher education. Nung nalaman ko po nagkaroon ng stock vegan, dinala ko po dito si April at nang pumasok po siya, hindi po siya makalakad, hindi po siya nakakagalaw. Ngayon po, ito na po ang resulta ng aking anak, nakakalakad, naglalaro. At ngayon po ay nagde-nursery na din po siya sa regular school. Malaking tulong po sa aming mga magulang na nakikitang masaya at nakikimingle na din yung aking anak sa ibang bata. Sobrang masaya po. Kasi po, as in, nung nagkasakit po siya, para na po siyang mamawat at saka wala na pong pag-asa. Tapos lahat na po ng doktor, ang
ang expected na po parang bedridden siya. Kaya sobrang laking tulong po ng stock sa amin. Nag-physical therapy po siya. Yung physical therapy po nila, every year po may hydrotherapy sila. And nakita ko po na okay, na hydrotherapy really helps him po, yung lumalakas po yung mga reflexes niya. Tinuloy ko po yun mga twice a week po. Nag-swimming po kami hanggang po sa tuloy-tuloy na pong okay na po yung paglakad niya. Kung maganda ang pinapakita natin sa kanila, kung inaalagaan natin silang mabuti, kung binibigay natin yung mga pangangailangan nila, chances are they will be responsible and good citizens of the future. The biggest challenge actually is the changing of the mindset of the people themselves dito sa vegan. Siyempre, kailangan ipakita na napaka-importante o napakahalaga talaga ng mga bata. Kaya kailangan natin silang pangalagahan. And, sometimes, the difficulties are within the parents themselves. Kasi merong mga iba na very irresponsible, hindi nila iniisip yung future ng mga anak nila. Kung ano yung nakagawian mo, yun ang nagtutuloy-tuloy na ginagawa. So, by being able to imbibe in the mindset of our employees, the community, of how to care for our children, parang yun na itutuloy din nila na gagawin. Kailangan pakinggan natin. That way, mapaplano nating mabuti yung ating mga programa kung pinapakinggan natin.